Napansin ko guys na parang matamlay ang mga aso ko kasi alam mo naman mainit ang panahon ngayon. Kaya kung titingnan nyo sila matamlay talaga. Yan ay si Pika oh. At ito naman ay si Tuning. Parang walang mga kasigla-sigla. Kasi nga o yan nagkakamot pa. Kumbaga siguro init na rin sila kasi mainit ng panahon. Pati si Gochang. Kaya naisipan ko silang paliguan. Yan nga palang una ko paniliguan ay si Pika. Siya guys yung asong napakadaling paliguan. Wala siyang kapalag-palag, parang gustong gusto niya yun, lagi siyang napapaliguan. Isa siya sa mga pinaka gusto kong paliguan kasi kumbaga ano lang siya, hindi siya malikot, feel niya talaga siyang paliguan. Siya yung tipong pag mainit ang panahon nanumblay siya, kaya lagi ko siyang pinapainom ng malamig na tubig. At hindi lang din naman siya, halos silang lahat. Bait naman paliguan ng Pika Bebe. Apat sila papaliguan ko guys. Unahin ko lang ang aking Pika. Ayan, hindi pa kanilang pwesto. Yan naman guys yung pangalawang asong pinaliguan ko, yan ay si Tuning. Yan yung asong ano guys, kumbaga sa tao may pangalawang buhay na. Kasi na-try ko siyang bigyan ng malaking buong kanin. Hindi ko akalain na mabulunan siya. Ngayon mabuti na lang, napansin ko na parang hindi na siya nakakahinga, hindi na siya mapakali. At alam ko na parang nabulunan siya kasi hindi na siya makakahol. Sinilip ko nga yung ano niya, yung bibig niya, nandun nga yung kanin nakabara. At mga ilang segundo lang, totally as in guys, kung maniwala kayo at sa hindi, talagang wala na siyang malay. Nakalabas na nga yung dila niya, nangitim na yung dila niya. So hindi pa rin ako nawala ng pag-asa. Ang ginawa ko, binuhusan yung bunganga niya ng tubig. At saka ako inaalog-alog siya. Nang hindi ko pa rin siya ma-survive sa ganung paraan, ay wala na akong magawa kundi dukutin na lang yung kanin sa bibig niya hanggang itulak ko na lang doon sa pinakalalamunan niya, at saka ko uli siya binuhusan ng tubig. At saka tinakatak ko siya ng tinakatak. Sa awa ng Diyos guys, nailigtas ko siya guys. Kaya nagpapasalamat din ako, at nung mangyaring yun ay hindi ko kaagad siya iniwan. Napansin ko siya na talagang parang akong tahimik si Tuning. Yung pala ay hirap na siya makahinga. At napalingon na lang ako, nakabulagta na siya. Lawit na yung dila niya at saka nangingitim na. Sa pinakamalambing na aso, napakabait na aso, kaso lang maingay yan sila guys pag gutom talaga. Guys, talagang parang pinapil nila talaga yung pagpapaligo kasi siguro naman init na rin talaga siguro sila. Kung makakapagsalita lang siguro sila nagpapasalamat siguro sila sa akin. Guwang ko sila. Yun yung natatanong guys, 7 pirasong alaga kong aso, 4 yung sa taas, 3 sa baba. Pataga ng pagkabata guys ay sumahilig na talaga kaming mag-alaga ng mga hayop. Namana namin yun sa aming magulang. Napakahilig niya mag-alaga ng hayop guys. At saka hindi lang siya basta nag-aalaga, talagang tinuturing namin pamilya ang mga alaga namin guys. Ayan
Yan naman guys ay si Gochang. Yan yung pinakamaingay sa lahat guys. Kala mo sanggol pag kumakahol. Parang umiiyak yan siya guys. Lalo pag gutom siya guys. Yung dalawa tsaka yan ay magkapatid yan sila guys. Bali tatlo yan sila magkakapatid. Siya lang ang pinakamaliit. Iisa lang ang kanilang magulang yan. Kumbaga siya lang talaga maliit. Kung mapapansin nyo si Pika tsaka si Tuning. Malalaking aso pero siya pinakamaliit. Siya rin yan siya sa malikot paliguan. Okay lang naman sa kanyang paliguan para basta huwag lang yung basain agad yung mukha niya. Kaya kita nyo, mapapansin nyo, ang nahirap ako sa kanya. Pinapatong ko pa siya. Yan ang gusto niya. Kung minsan kasi nasa banyo kami yung naliligo, doon ko siya pinapaliguan. Sumasampay sa akin para hindi mababasa yung kanyang mukha. Yun ang pinakaayaw niya sa lahat. Pero okay din yan. Gusto din yan naliligo din yan siya. Miniso. Ibon. Ay, bumulaan shampoo sa Gochang ha. Diyan. Ay, bumula kay Gochang yung shampoo guys. Isa lang. Pag natakbo, pag ganyan. Tatakbo na talaga siya. At ang pinakahuli sa lahat guys, yan ay si Papi. Yan ang pinakapayat sa daga kong aso. At napakahirap paliguan. Tingnan nyo guys oh. Talagang halos gusto niyang takasan ako. Isa yan sa pinakatakot maligo. Pagdating sa paligo, yan ang hirap na hirap ako. Kaya talagang no choice ako minsan sa banyo ko talaga yung pinapaliguan. Kasi kumaga kinukulong ko yan siya doon. Hindi siya nakakapalag sa akin doon pag nandun sa banyo. Kaya lang may gumagamit kasi sa banyo. Kaya dito kami sa labas nagpaligo ngayon. Kaya kung papansinin nyo yan siya guys, talagang iniipit-ipit ko pa yan sa dyan ng aking hita. Tingnan nyo mamaya guys, iipitin ko ng hita. Kasi tingnan mo pumapalag siya talaga. Yan pala ay may lahi na parang yung may lahing Labrador pero hindi na siya puro. Kaya napakabait din yan guys. Alam mo yung mga Labrador guys, mababait na aso yan guys. Kaya lang ang kagandahan sa aso niyan, talagang makahul siya. Hindi na nga namin guys sinasara yung pinto namin sa dami ng alaga naming aso. Siguro wala na mga ngahas na pumasok pa sa bahay. At pangalawa, wala naman silang makukuha sa bahay namin. Kasi takbo yan eh. Hindi ko takot yan. Oh, Papi! Papi! Hindi pa ako tapos sa'yo ha. Ayun, nagdamasan niyo pa niyo guys. Hoy! Di pa ako tapos. Tapos yan sa loob ha. At ayan na nga guys, natapos ko na silang paliguang apat. Next ko naman gagawin ay yung pupunasan ko naman yung sahig kasi syempre galing kami sa labas. May mga latak-latak yan nila guys. Kailangan ko ring patuyuin yung kanilang pwesto para nasa gayon ay tuluyan na silang malinis. Kaya kailangan ko talaga yan
punasan yung kanilang sahig dyan guys. Madali lang naman yan sila guys linisan dyan guys, kasi kumbaga nakatiles naman yung sahig nila. Kaya okay lang yan sila guys. Meron talaga yan ako dyan sa kanilang nakalaang guys na basahan, na pag naglalaba ako ay nilalaban ko rin yung kanilang basahan, saka dinadryer kasi yung apat na yan guys, dyan na rin kasi yan sila nag-iihi at saka dumudumi. Kaya kailangan ko talagang laging ma-maintain yung kalinisan dyan guys, kasi yan ang pinakasala namin guys. Dumi-dumi lang naman yan sila guys pagka oras na pagkatapos lang pakainin. Isang beses lang naman yan sila dumumi sa maghapon. Kaya madali lang naman silang linisin lang apat. Kaya kailangan talaga may sarili silang basahan dyan guys. At ayan na nga guys, pinapatuyo ko na yung sahig namin dyan guys. At pagtapos kong patuyuin yung kanilang sahig, ayun namang mga pader na kanilang sinasandalan, kasi kuminsan dumidikit din yung dumi nila dyan guys. Kaya kailangan pagka napapaliguan ko sila, dinadamay kong punasan yan para na sa ganun hindi masayang yung pagpaligo nila. Kasi kumbaga dumidikit din sa pader yung minsang dumi nila dyan guys. Kailangan ko rin talaga linisin yan guys. At kung umabot ka pa sa puntong ito guys sa panonood ng aking video, ay muli ako maglalamig sa inyo guys. Paki-like and share and follow na rin, at paki-comment nang sa gayon ay malaman ko kung saan nakarating ang aking mga videos guys. At hanggang sa muli guys, ako'y muling magpapasalamat sa inyo, and God bless. Bye bye.